Radyo Maria brings you LCSC on Air, mainstreaming Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Mga kalakbay, kamusta kayo? Um, Sana tayo ay nasa mabuting kalagayan and again, welcome dito sa ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your homes. Mga kalakbay, lahat tayo may pinanggagalingan sa ating faith journey, di ba? May ilan na nagsimula bilang choir member, iba altar server, di ba? Yung iba bilang youth leader, lector, commentator, di ba? Yung iba mga PPC members, di ba? Pero mga kalakbay, paano kung ang simpleng serbisyo mo sa inyong parokya ay paghahanda na pala ng Diyos para sa mga malaking misyon, di ba? Sa episode natin ngayon, makikilala natin ng isang missionary na nagsimula rin sa simpleng paglilingkod sa simbahan at ngayon ay buong pusong inialay ang kanyang buhay para sa new evangelization. Magandang buhay sa mga kalakbay and welcome ulit dito sa ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Muli, ito ang inyong host, si Brother Dennis Capulong from the LCSC Mission dito sa Tarlac. Mga kalakbay, ang simbahan ay hindi lamang lugar ng pagsamba. Ito rin ang lugar kung saan hinuhubog tayo ng Diyos para sa ating misyon, di ba? Marami sa ating mga kabataan ang aktibong naglilingkod bilang youth leaders, lectors, commentators, and nagvo-volunteer din sa kanilang mga parokya, di ba? Ngunit minsan, sa simpleng paglilingkod or pagbo-volunteer na iyon, doon nagsisimula yung marinig natin yung calling na mas malalim na tawag ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating episode, makakasama natin ang isang full-time pastoral worker ng Live Christ, Share Christ Mission na nagsimula bilang isang aktibong parishioner. Yan. Mga kalakbay, welcome po natin. Sabay-sabay natin welcome si Sister Abigail Garcia. Siya po ay isang full-time missionary na assigned dito sa North and Central Luzon. Yan. Welcome. Welcome, Sister Abigail. And first time mo ba dito sa ating programang LCSC On Air? Yes, kuya. First time po sa LCC on air. And masaya ako na Wow. maging bahagi nito. Yun. Sabi nga nila, merong kasabihan, there's always a first time. Diba? Ayun. Kamusta? Kamusta ang mga buhay-buhay? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Yan, okay naman po ako. Yan. Marami pong magandang nangyari, lalo na nung mga nakaraang linggo dahil po, ayun, at katatapos lang ng Philippine Conference on New Evangelization or yung PCNE. Yan, kasama din po ako doon. And Oo nga. may pinaghahandaan din po kaming conference. Yan, yung Live Peer Conference. Mm. At yan po, marami pa ring Daming mission. ganap ah. Maraming mga kailangan pang makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. No, amen. Ayun. Mga kalakbay, yon. Ito nga si Sister Abigail. Yan. Very active yan at very napakasipag na missionary natin yan. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, mga kalakbay and Sister Abigail, magdasal muna tayo. Okay. Sige, mga kalakbay, imbitahin namin kayo sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks. We acknowledge your power over all that we'll be doing, speaking, thinking, and will be deciding today. We commit to use them responsibly in your honor.
Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burned out, infuse us with the fire, the Holy Spirit. May all the work that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with every day. Lord, we thank you for everything you've done, everything you are doing, and everything you are going to do to us. We thank you for the gifts you have blessed us with every day. In the name of Jesus, we pray with much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ito nga, ang pag-uusapan natin, ikaw bilang isang misyonaryo. Yun, ngayon, tatanungin kita, or siguro, pwede bang kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula sa iyong paglilingkod sa inyong parokya? Paano to nag-start? Yan, nagsimula po yung paglilingkod ko sa parish dahil po ang mga magulang ko ay nagse-serve na din po sa parish. Yung tatay ko po ay commentator, lecturer commentator nung time na yon, and yung nanay ko po ay Mm. dating katikista. So, sila po talaga yung nag-invite sa akin to be part of the, yung nag-start po ay lecturer commentator, 12 years old po ako nun. Pero before po maging lecturer Oo. commentator, choir na din po ako sa parish namin, yung part po ng children's choir. So, yun, sila po yung Mm. nag-invite. Parents po talaga. Oo. Sila ang nag-ano sa'yo, no? Sila yung parang nag-influence sa'yo in a sense na yun talaga maging active sa simbahan. Kumbaga sa kanila mo nakita yung kung Yan. paano mag-serve sa simbahan, no? Oo, Yan, okey yes naman. po. Oo, gano'n naman talaga. Oo, kumbaga siyempre maganda talaga sa mga magulang natin nakikita Hmm, dahil siyempre mga magulang sila dapat ang maging, role model na tinatawag, 'di yan. ba? And, siyempre sa pagse-serve mo sa simbahan, sa iyong parokya, ano naman yung mga natututunan mo sa pagiging youth leader or sa pagiging choir o sa pagiging lector na dala mo pa rin siguro hanggang ngayon na or parang naging bahagi na ng iyong buhay sa pagse-serve? Yan, yung mga natutunan ko siyempre po nung una, bilang bata ngang lector at choir, feeling ko po kasi ano lang, kumakanta lang ako dun, nagbabasa. So, yung mga moments po Mm. talaga na, kahit di ko po naiintindihan yung meaning nung lyrics, ganyan, nung mga kanta or kaya nung Mm. mga binabasa ko, may mga pagkakataon na malalim yung mga pagbasa lalo na po kapag first reading, yan. Ano po, madalas akong Oo. first reading, tapos laging Old Testament siya. So, di ko may Oo. mga pagkakataon di ko naintindihan. Pero sa Mm. paglaki ko din po sa parokya, pagtagal ko sa paglilingkod bilang lector, commentator, hanggang sa naging part na din po ng youth ministry, naging youth leader. Natutunan ko po na hindi lang pala dapat, functional or technical yung mga, sa paglilingkod, hindi lang yun yung aspeto na kailangan, i-consider. Ang Mm. pinakamahalaga po dun ay sa bawat ginagawa ay dapat lumalalim din yung relasyon natin sa Diyos, na kumbaga po kung ikaw ay kumakanta at nagbabasa para sa Panginoon, hindi mo lang siya binabasa o kinakanta, dapat din po naiisabuhay at nagre-reflect din po sa pang-araw-araw na buhay bilang isang lingkod. So yun po, yun yung aking, Mm. dala-dala hanggang ngayon. Oo, siyempre, oo. Parang ano, hindi lang kumbaga ang gusto mong sabihin, parang hindi lang parang mechanical lang, 'di ba? Yan, opo. Parang routine lang siya in a sense na parang automatic lang na parang gigising ka sa umaga, maliligo, magtutubas, almusal, aalis na. Hindi lang parang gano'n. Kumbaga Yes dapat po. may sense or may parang dahilan kung bakit mo ginagawa 'yon. And at the same time,
again, 'pag ginagawa natin 'yun, natututo tayo and, of course, bilang isang lingkod ng simbahan sana as much as possible or dapat 'yun isinasabuhay natin kung ano yung dapat nating gawin. Kumbaga, God should reflect in all the things that we do, 'di ba? Which is, to be honest, mahirap, 'di ba? Mahirap, 'yun ang ano dun. Pero 'yun talaga 'yun. Pero ano, isa pa, kailan mo naramdaman na meron kang mas malalim na calling sa Diyos para sa'yo, lalong-lalo na sa pagse-serve? Yung malalim na tawag sa'kin siguro po nung naging youth leader na ako. Yun po nung naglilingkod na po ako sa mga Mm, kapwa ko kabataan. Kasi po may mga kumbaga po nagpapastor ka na ng mas bata pa sa'yo. Tas yun nga po nagkakaroon ng mas mabigat na responsibility. Like unlike po nung kunwari sa choir member lang po ako dun tas sa lector member lang din kasi siyempre po may mga mas ahead sa'kin na mm, pero nung naging youth leader tas may mga bata po na bagong papasok sa youth ministry, pinaalagaan po sa'kin. mm, So, dun ko po nasabi na yun nga po yung mga batang 'to, kailangan nila na makapaglingkod sa Panginoon at a young age at hindi matigil yun. Tsaka po yung may mga ano, may mga kabataan din po or ako din po mismo na na-invite din nga po ng ibang religion. So, dun po ako nagkaroon ng fire in my heart na oo, mas palalimin yung Catholic faith na ano bang meron sa pagiging Katoliko aside sa mga functional na ginagawa ko sa simbahan. So, there's more to it. At dun ko po narinig na mm, ano na po, yun nga, oo, i ibahagi yung mga bagay na yun. Dun ko po nakita na yung sarili ko ay mm, ibinabahagi yung kagandahan ng pagiging isang Katoliko din, 'yan po. hmm, I see. Siyempre, oo, tama nga naman 'yun, as we go along kumbaga mararamdaman mo rin 'yun, makikita mo rin 'yun, mare-realize mo rin 'yun, yung calling na 'yun, made-develop 'yun, And, siyempre 'pag nagse-serve tayo sa ganiyan, sa ating Panginoon Diyos, minsan siguro sasabihin ng iba hindi normal 'yan, Kasi usually Oh. halimbawa, ikaw nung nag-umpisa ka nung bata ka pa, usually yung iba diyan ang ginagawa naglalaro 'yan or mga gala yang mga 'yan, 'di ba? Pero ikaw imbis na gumala ka, imbis na late kang magising, maaga ka nagigising para mag-serve ka sa simbahan, 'di ba? So, ano ano naman ang ano, yung mga pinakamahirap na iwan na mga ginagawa mo noon na pinili mong maging full-time missionary ka? Ano 'Yan. yung mga ano yung mga yun? Yun nga po, along the way nga po ng pagse-serve ko din sa simbahan, at the same time na-encounter ko nga po yung Live Christ, Share Christ. At dun sa Live Christ, Share Christ, dun ko po Mm, mas parang nagtagpo po yung desire ng puso ko at yung, tawag mm, ng new evangelization or the work of the new evangelization through this, Live Christ, Share Christ. So, yun po hanggang sa nagkaroon po ako mm, ng calling na maging full-time missionary. And nung time na yun po, nung ako ay mm, full-time missionary, andun na din po ako sa level sa diocese namin. Like, kasi nga po ang tagal ko na ding nagse-serve. So, ano na po ako, part na po mm. ako ng Diocesan Youth Core Team. At nung time na yun po ay katatapos lang din ng aming Oo, formation. So, ang sunod na pong step dun ay bibigyan na po kami ng, position or yung katungkulan po sa diocese nga. Pero mm, yun nga po, upon oo, discernment, okey. mas malaki po yung tawag na hindi lang po sa diocese namin mag-serve, kundi po, sa iba pang Mm, mga parokya, diocese at maging sa mga, simpleng paaralan at yun na po, sa mga institution na na na-e-encounter ng Live Christ, Share Christ. So, mm, mahirap po siya kasi I see. nagsisimula pa lang feeling ko po nagsisimula pa lang po ako, marami pa pong mission at pangarap din para sa
sarili kong diocese, pero the Lord is calling me to go out and to do more na hindi lang sa diocese namin, Mm. kundi sa ibang diocese din po. Ayan. I see, gano'n pala. Tsaka by the way, ano pala, anong parokya pala or anong diocese ang pinag-uusapan pala natin dito na wherein saan ka na-start nag-serve Ayan. nung bata ka pa? Sa Saan Diocese of pala? Calapan po, sa Oriental Mindoro. Sa Yeah. Mindoro. I see. So malapit lang pala, mga isang barkong Yan, tawid isang barko. lang pala. Oo. Oo, last na galing ako sa Mindoro noon nung sumasama ako sa mga nung feeling ko magpapari ako. Ano, dun sa ano ba yun, St. Agustin Seminary. Seminary yata yun? Yan, Kung di ako opo. nagkakamali. Oh, meron ba yun? Sa Calapan? Opo, yan po Meron ang kasi seminary doon, no? seminary Kasi pag namin. yung yun. So alam mo pala yung seminar. Kasi yung nga, kami noon, nung bata pa rin nun din ako, may club kami sa Don Bosco noon na parang Hmm. ang tawag, Junior Aspirants Club. Yan. So ang so ang moderator noon, yung rector ng Don Bosco Tarlac, si Father Felix Glowick, naalala ko tuloy siya. Hmm. Tapos yun, every summer nandun kami, doon niya kami ini-immerse sa buhay seminarista, yung as in meron kaming Yan. chores, may mga na-immerse kami sa lahat ng buhay seminarista, ang ganyan. So masaya siya, isa yun sa mga nag-mold sa akin bilang isang kung ano ako ngayon, kung anong ginagawa ko. So very kwan yun. So sa Kalapan, ayun nga, sa Kalapan Yan. nga yun dun. Do'n So po yung 'yun mga time na yun. sa lugar po na sakop ng parish namin. Malapit lang po kami Talaga. do'n sa Sasab semenaryo. sasabihin ko sana yung mga time na yun kung buhay ka na nun, kaso ano pa lang ako nun, mga grade 6 pa lang ako nun. Mga mga 1991, yung mga gano'n na Hindi pa po panahon. buhay. Ako nun yun. Oo, tapos sumasakay kaming barko, ayan. Yun, mga tipong gano'n. So, yun. So, yun mga ginagawa. So, ang ganda. So, parang ano rin yun eh. Parang siguro isa rin sa mga nakikita ko dito sa mga kinikwento mo and sa napag-usapan natin is parang yung ang Panginoon Diyos parang minomold din tayo eh. Hmm. And parang pine-prepare tayo for the future calling na ipapa-realize niya sa atin, 'di ba? Parang ano, hinahanda niya, Yan. 'di ba? Pero ngayon, when we saying yes to the Lord naman, paano mo naman nasabi na buong pusong yes kay Lord na committed na ako, sige, yes. Ito na. Ah, yun nga, tatanggapin ko na and sasama na ako sa iyo, Panginoon. Paano naman? Paano yun? 'Yun po, dahil nga mahirap pong bitawan una yung sa diocese tapos pangalawa po ano din, eh, nagwo-work na din po kasi ako sa government, 'yan. So, 3 Ah, years na din po akong permanent. So, kumbaga for other people, oh, it is a stable job and okay po ako dun like doing government works tapos sa 8 to 5 lang yung pasok. 'Di ba parang pangarap yun ng maraming tao tapos oo. weekends wala Mm, kang ginagawa, wala kang pasok. Tapos hindi din nag-uuwi ng work sa bahay, oo. ganyan. Kasi ganun yung work scheme. Pero yun nga po, Mm, una yun letting go of it na feeling ko po kasi ano din yun, eh, parang puwede ko na yung maging buhay. Tas nakakapag-misyon naman ako while working. Pero mm, yun nga po, may mas malaking tawag ang Diyos. And also po, yun nga, ano din po, eh, may ginamit din pong saint si si Lord, ganyan. So, during my discernment din po, mm, na-reveal at nagpakilala sa akin si Saint Francis Xavier, which later on na-discover ko po na patron saint mm. siya ng missionaries. So, tas yun nga po dahil, konting background kay Saint Oo Francis nga. Xavier, siya po ay navigator. Tumatawid po ng dagat para makapag-mission. And very personal po sa akin kasi ako po ay tumatawid din ng dagat bago makapunta sa ibang lugar para makapag-mission. Mm. So, yun nga po parang Literal, oo. dun na po ako kinausap ni Lord na, ah,
itong saint na 'to ay companion saint mo and, totoo yung tawag ko sa'yo para maging misyonero. 'Yan, yun po. Mm. 'Di ba, ang galing, ang galing. Tsaka siyempre kapag, ano, 'pag umuo ka sa Panginoon na yun yung minsan di mo alam, hindi mo Hmm, alam yun, na oo ka sa kanya, mare-realize mo na parang it's either mapapanaginipan mo, may bubulong sa'yo or basta yun, basta oo ka na lang ta's magtataka yung mga tao, "Wait, ang ganda na ng posisyon mo diyan or ng sitwasyon mo diyan, bakit mo iniwan 'yan?" Bakit dito ka pumunta, 'di yeah. ba? Pero siyempre ano 'yan, ang tawag dito, meron kasi itong vocation, na Hmm, pinag-uusapan, na ito hinahanda again, hinahanda tayo ng ating Panginoon Diyos. And again, 'pag hinahanda tayo ng Panginoon Diyos, 'pag nag-oo tayo, of course, we will put our trust in the Lord 'yan. Ganyan 'yan, 'di ba? So ngayon, Sister Abigail, pag-usapan naman natin yung mga ginagawa mong mga mission dito sa since 'di ba sa LCSC dito ka naka-assign sa North and Central Luzon, yes yun. po. So ano yung mga ano ang buhay ng, isang full-time pastoral worker sa dito sa area ng North and Central Luzon? Paano paano ang galawan? Paano yung buhay mo? 'Yan. Una po walang malayong lugar para makapag-mission. So, yung Mm, nakakatuwa po na nagkaroon po ng mga encounter una sa mga parishes, 'yan. So, mm, from the parish na sobrang malakas yung kabataan to the parish na nanghihingi ng tulong para mas mapalakas pa yung mga kabataan. And also po, encountering different people, hindi lang sa youth ministry, pero pati po yung mga nagse-serve din sa parish. And also po sa LCSC, yun nga, sa NCL din, na may mga iba't ibang schools na din po na napuntahan na may mga private school, may mga public schools po, ganyan. Nakakatuwa din po nung last time po nag-visit kami yun nga sa St. Joseph College sa Olongapo at nakakatuwa po na si Father Joel po pala ay, siya po pala ang, vicar, parochial vicar or vicar ng mga parochial schools around sa area niya. mm, So, sa diocese niya. So, mm, nakakatuwa po na mm, makausap na may desire po sila talaga na magkaroon ng, established na youth organization within the school, which is very personal yes. po sa'kin kasi nakilala ko po yung Live Cry, Share Cry sa school namin nung college ako. Kaya Yes, sabi okey. ko po sa Mm, kanya, "Father that simple encounter in my school, leads me here kung nasaan ako." Part siya and, mm, naniniwala tayo na, may yung mga bagay na yun po ay nakakatulong din hindi lang sa kabataan but hindi lang din sa mga students, but as well as dun sa mga teachers po and also dun sa mga parents din mm, nung mga mm. yung mga bata na ma-encounter po, yan. Oo, kaya nga. So nakakatuwa nga naman 'di ba 'yan, diyan na ano. Tapos actually dito, so binanggit mo yung sa Olongapo ganyan ang nangyari sa inyo. Actually dito rin sa Tarlac gano'n, nagpapatulong din ng diocese na Hmm, tulungan sila para mag-set up ng isang ano tawag namin dito, campus ministry. yan. 'Yun. So 'yun, sabi ko nga kay Father Nixon na we'll be glad to help and establish this, ministry sa eskuwelahan. Although hindi lang sa diocesan school, pati sa mga public schools din. Kasi kailangan na kailangan ng mga bata 'yun ng gabay, lalo sa panahon ngayon, 'di ba? Hmm, Pero ito, yung sa last episode namin missionary din yun, hmm. si ano, yung missionary natin na from Visayas. So ngayon itatanong ko rin sa'yo ito, ano yung mga mission experiences mo dito sa North and Central Luzon na sabihin natin hindi mo makakalimutan or tumatak sa'yo? Ano yung meron ba? Meron bang Yan. naging experience na gano'n?
Meron po. Nung nagpunta po ako sa Cagayan. Ang layo po pala nun. Yan, nagpunta po kami Cagayan, oh yes, yes. sa Bagao. Yan, so hanggang Oo. Tugigaraw yung bus. Tapos sinundo po kami from Tugigaraw to Bagao. Nakakatuwa po kasi encounter po yun na nagbigay kami ng youth camp tsaka po ng kids camp sa mga Hmm, kabataan doon. At nakakatuwa po kasi very supportive po yung barangay, yung mga magulang, present hmm, din po sila doon. Parang, tas yun nga po, yung setup po kasi ay sa farm siya ginanap. Kaya nakakatuwa na sa ilalim po ah, kami ng puno. Doon po, talaga? yun po yung pinaka-session hall namin. Tapos nung ginanap po yung confession, nasa, ano po siya, medyo uphill. Kaya may Hmm, overlooking view, tapos sunset. So, nakakatuwa po na may confession ganda, sa ganong ganda view, naman. yung ganong setup. Hmm, So, ano po hmm, kakaibang experience po siya, very humbling experience din po. At yun nga po, may mga dahil nga po may mini pool dun sa, sa sa place na yon, sa farm na yon. Ano din po nakakatuwa na yung mga kabataan makita na masaya sila na yung with the hmm, fellowship with one another. Yun po, very mm, humbling na yung mga tao supportive, very excited yung mga bata, and lalo po yung mga parishioners na nakakatuwa po, nakakatuwa na ganun po nila na ramdaman ang presensya at grasya ng Diyos through that youth camp at kids camp. Kahit di naman po sila participant. Yan, yung ibang parishioner. mm, ganda naman. Kumbaga, tawag dito, kinukuwento mo lang, describe mo lang, lalo yung confession sa up sa taas Mm. ng isang hill, tas gano'n sunset setting, parang medyo bigla akong kinilabutan, parang wow, parang 'di ba? Parang kasi ako mahilig akong ano, naglilitrato ng sunset, eh, Yeah. yung gano'n na setting tapos gano'n ang ginagawa, parang ganda, ang sarap. Parang ano, very peaceful ang dating, 'di ba? Ang Yes po. saya. Ang galing naman. Parang nawi-witness niyo yung God's creation, tapos natatanggap niyo pa yung God's message through the Yan. youth camps na ginagawa dun. Ang ganda naman, ayan. So mga kalakbay and, Sister Abby, bago tayo magpatuloy sa ating episode, babalik muna tayo sa studio for some reminders. Magbabalik po ang, LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. I'm Bishop Jimmy Afable, the Bishop of the Diocese of Digos. Of course, you know Ed Paalab of LCSC. We have been graced with the presence of his team during our second diocesan conference on new evangelization. He has really empowered us. That is the gift of God in our hearts and souls. We thank you, LCSC, for the gift you are for the church in the Philippines and the world. God bless you all and may God empower you more. You have died for my sake, all my sin and my guilt. Jesus, you took them away. I was broken, I was lost, but you made me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love from sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one
was broken, I was lost, but you met me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I'll shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, I have found truth, my Lord, you have set me free. You have met me, called my name and said follow me. 'Cause I believe what the Bible tells me. I will act on a word that I've come to know. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary. Walk, and I won't faint. I have found the truth, my Lord, you have set me free. You have met me, called my name and said follow me. 'Cause I believe what the Bible tells me. I will act on a word that I've come to know. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary. Walk, and I won't faint. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained
Christ alive in me. In Him, love is all I see. To live the word is Christ alive in me. In Him, love is all I see. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary. Walk, and I won't faint. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary. Walk, and I won't faint. The journey we call life begins in our family's embrace. We learn to see both losses and wins as symbols of His grace. The family He bless us with is part of His grand plan. We learn to pray and to forgive like Father, Spirit, Son. God has called us to His plan, to love, to live, to grow as one. Father, mother, daughter, son. He calls us each and every one. Life springs forth from true love and blossoms in the rain. A love that grows, a love that heals despite the hurts and pains. When families all learn to share in the spirit of His love, we all become one with Him, our Father from above. God has called us to His plan, to love, to live, to grow as one. Father, mother, daughter, son. He calls us each and every one. Hand in hand we come together. In our hearts we have one prayer, to grow in faith and hope and love. Always blessed by God above. God has called us to His plan, to love, to live, to grow as one. Father, mother, daughter, son. He calls us each and every one. He calls us each and every one. Nagbabalik ang ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Mga kalakbay, sa mga
Ngayon lang nakapag-join sa ating programa. Maganda ating pinag-usapan ngayon. Kinikwento ang experience ng ating full-time missionary na si Sister Abigail from Calapan, Mindoro, na nandito ngayon. Siya isang full-time missionary dito sa North and Central Luzon. Ayan. So yun, tuloy-tuloy tayo, Ate Abby. So ano ang gusto mong sabihin sa mga youth leaders, mga lectors, mga commentators at volunteers na nagsisilbi ngayon sa kanilang mga parokya? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Yan, kagaya din po nung natutunan ko nga, personally na sana sa mga ginagawa natin palagi nating makita ang Diyos. At sa mga ginagawa natin, yun yung maging dahilan para mas mapalapit tayo sa Diyos. So kung ikaw ay isang altar server, yan, dahil ikaw ang naghahawak ng mga sagradong bagay sa parokya, sana ay hindi mo lang siya ginagawa with the technicalities, pero at the same time, we are in awe to touch yung mga bagay na alam nating present at may presensya ng Panginoon. Gano'n din sa mga lectors, ganyan. Maganda na bago natin basahin sa harap ng maraming tao ay nakapaghanda tayo na nakapagnilay na tayo dun sa ating mga binabasa. Hindi lang natin siya babasahin, pero napagnilaya na isabuhay. Maganda po sana kung magkaroon tayo ng Bible study. So sa LCSC, we have the liturgical Bible study. So you can apply it po para handa tayo na humarap sa paglilingkod na ating ginagawa. Tapos sa mga youth leader din po, di lang tayo, or mga youth ministry or member ng youth ministry sa simbahan. Hindi lang tayo pampasigla, pangpasaya, di ba? Yung pang-animations, ganyan. Hindi naman tayo animators or kung ano man na kayang gawin ng mga youth. Pero tayo ay buhay na saksi na buhay ang Panginoon sa simbahan. Na sana din, hindi lang sa loob ng simbahan tayo maging maayos, di ba? Dapat din nagre-reflect yun sa ating mga ginagawa sa labas ng simbahan. Kung ikaw ay isang estudyante, at the same time you are a member of the youth ministry, sana ikaw yung estudyante na hindi nag-cheat. Yan, yung na-apply mo yung mga bagay na according sa turo ng Panginoon at ng simbahan. No, sana sa paglabas natin, sa lahat ng yun, sana sa paglabas natin, kung anumang role natin sa labas ng simbahan, nanay man, tatay man, nagtatrabaho man, diba? Estudyante man, or kung anumang pwede pang role sa labas ng simbahan, maging mukha pa rin tayo ni Kristo, na may we be the face and sabi nga po ay we are the walking tabernacle. Yan. And lastly, never underestimate na your ministry. Parang kung saan ka belong, nilagay ka dyan ng Diyos. At yung mga sacraments din na available sa simbahan, never take it for granted. Or tanggapin with full reverence. And yun nga po, hindi lang siya parang maging normal na sa atin, pero matingnan ito na ito ay regalo ng Diyos at ito ay bunga ng awa, grasya at pagmamahal ng Diyos. Para sa ating mga Amen to that. Pero bilang isang syempre iba yung parang syempre pag nagsaserve ka sa isang parish, kumbaga kahit papaano may access ka may access ka sa sa simbahan, sa parokya in a simple way, or syempre kung nagsaserve ka rin sa diocese, meron ka rin access sa buong diocese. Pero bilang isang simple parishioner, ano ang pwede mo ibigay sa kanilang parang tips or yung message din para sa kanila para yun nga maging bahagi sila ng new evangelization para in their simple way makapag-evangelize din sila na hindi nila alam, hindi nila namamalayan
nakakapag-evangelize na pala sila on their simple way bilang isang member ng isang parish. Yan. So, kung tayo po ay ano, yun nga, aktibo sa pagsimba, ganyan. Pero hindi yung we are Sunday mass goer, pero hindi tayo nagsiserve, wala tayong katungkulan sa simbahan. Every mass is ascending off to mission, 'di ba? Sabi nga po sa last part ng mass ay sinasabi ng Diyos, humayo kayo at ipalaganap o ibahagi ang mabuting balitang inyong napakinggan. So, simple lang. Ganun din po, maging reflection tayo ng taong nagsimba at nakatanggap kay Kristo. Sabi nga din po nung last last recollection, walang halaga ang or walang silbi yung kung tayo ay tumanggap ng Eucharistia or ng komunyon, pero paglabas natin ng simbahan, walang nagbago sa ating buhay. Bakit? Dapat po may transformation na nagaganap sa ating buhay kasi bakit? Si Jesus Christ po mismo yung tinanggap natin. At tayong mga Katoliko, we are Yes. believing that it is Jesus Christ Himself in the Eucharist. So, sa mga ganong pagkakataon po, maging muka ni Kristo sa ibang tao, maipalaganap yung hindi mo naman pwedeng agad-agad mag-evangelize ka or 'di ba tumindig ka sa isang kalsada or daan para nung naka-mic. Di naman po tayo ganun eh. Pero in a simple way of living, in our simple way of living our ordinary lives, yung pang-araw-araw nating buhay, mahinahon, may respeto, at sa lahat ng ginagawa po natin ay may pagmamahal. Sa mga bagay na yun po, mga simpleng bagay, nagiging kamuka at kawangis tayo ni Kristo. Yan, yun po. Oo, tama. Kumbaga, dapat on our simple way, nagre-reflect ang ating Panginoon Diyos sa atin in the way we treat people, the way we do things, 'di ba? Yun ang ano, kumbaga makikita sa kanila or sa atin si Jesus, Mm. 'di ba? So ano sa mga ano naman, dahil nga totally immersed ka na nagse-serve sa simbahan lalo sa parokya na nung bata ka pa. Um, ano ba anong tip na ibibigay mo sa kanila or message sa kanila sa mga lalo na sa mga kabataan na baka tinatawag din sila ng Panginoon Diyos para mag-serve? Ano yung gusto mong bigay sa kanilang messages? Yan, para sa mga kabataan, sabi nga po sa isang organization ay there is no one is too young to know Christ. Yun. Walang edad na pinipili para makapaglingkod. Yung iba po, kung naiisip nyo na magiging hindrance yung paglilingkod sa inyong pag-aaral or saka na kayo maglilingkod kapag matanda na kayo or kapag naging successful na sa career. So, syempre, yung mga youth po ngayon and yung young adult, ganun po yung perspective, no? Parang nagiging burden sa kanila yung paglilingkod. Pero, ito lang, simple lang. Mahirap na yung buhay na may Diyos, pero ano pa kaya yung buhay na walang Diyos? Di ba? So, magbigay lang at mag-alay ng buhay para sa Diyos. And hindi siya burden kasi marami nang nakagraduate, di ba? Marami nang nakagraduate while serving para sa mga nag-aaral pa. At sa mga pinupursue yung career muna bago service, marami na din pong naging successful in their service while serving the Lord. Kasi sabi nga po sa Bible, di ba, sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and others shall be added unto you. So, unahin mo ang Diyos. At kung tinatawag ka sa paglilingkod, huwag kang matakot. Kasi lahat ng meron tayo ay kaloob ng Diyos at nararapat lang din na ibalik yun sa Kanya. Yan, yun po yung para sa mga kabataan, huwag kayong matakot na maglingkod at mag-alay ng buhay para sa Diyos. Yes, tama. Oo nga. Yung ano doon pwede naman yun eh. Possible naman yun eh, di ba? Yun, tama. Ang ganda. Well said, Sister Abby. And mga kalakbay,
Sa ating episode ngayong gabi, naalala natin na ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga ordinaryong tao para sa kanyang pambihirang misyon. Maraming tinatawag ating Panginoon Diyos, just a matter of saying yes. And maaring nagsisimula ito sa pagiging youth leader o Mm. bilang choir, pagbabasa ng salita ng Diyos bilang lector, o pagiging commentator, or sa simpleng paglilingkod sa inyong parokya in your own simple or small way, di ba? Pero hindi natin alam kung saan tayo dadali ng ating yes. Ngunit alam nating hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta available lang tayo. Basta mag-yes lang tayo. So ngayon, huling katanungan ko sa iyo, Sister Abigail. Mhm. Ito kung bibigyan ka ng pagkakataong kausapin ang iyong younger self nung mga noon pa. Nung younger version mo noon, ng simpleng youth leader at parish volunteer noon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Grabe kuya, parang pang Miss Universe ang tanong. Pero yun, kung kakausapin ko ang aking younger self, ay I'm proud of you and you are where God planted you to be. Nandun ka at remain. Just remain in where you are right now. Yun. So, wag ka nang bumalik dun sa mga, wag ka nang bumalik dun sa mga nakaraan na hindi maganda, kundi makita na maganda yung plano ng Diyos sa ngayon at sa hinaharap. Yun. Magpatuloy. Galing. Yan, ayos. And any final message sa ating mga listeners? At actually, matatapos na yung ating airtime at ang bilis. Sayang, nakakabitin sa kwentuhan. Pero yun, ano ang iyong final message sa ating mga listeners? Yan. Sa ating mga listeners, continue to deepen our relationship or your relationship to the Lord by prayers, through reading scriptures, and through receiving the sacraments. Yun ang talaga yung basics of the Catholic faith. And stay in love with the Lord through the Catholic faith. So, kung Katoliko na kayo, wag na kayong umalis. Nasa tamang ano na kayo, nasa tamang dahan na kayo. So, kung may mga tanong, may mga questions, bilang isang Catholic, may mga hindi tayo maunawaan at maintindihan, go search for it. Search for the deeper meaning of it. At let the Lord reveal to you kung ano man yung mga katanungan mo sa buhay. Ayan. Ayun, ang ganda. Well said. Ayun, maraming salamat, Sister Abigail, for joining us sa ating episode ngayon. And let us pray for the calling of all young people and all the missionaries serving all around the world. Mga kalakbay, salamat din sa pagsali sa ating episode ngayong gabi. Mga kalakbay, every vocation begins with the one faithful and sincere yes. Sa available ka, nag-yes ka, maraming gagawin sa iyo ang Panginoon. Gagamitin ka niya, susulitin ka niya. Sabi nga, kung ikaw ay nagsisilbi ngayon sa inyong parokya, pagpatuloy nyo lang, continue lang. Maaring ang Diyos ay hinuhubog ka na para sa isang misyong higit pa sa iyong inaakala. Parang baka ilalagay ka pa niya sa mas malaking mission at piniprepare ka niya. Ganyan yan, hindi natin alam. But again, together, while serving our parishes, maganda sana na let us continue to meet Christ, to live Christ, and share Christ. And mga kalakbay, let us continue faithfully serving our parish, yung ating ginagalawan. And let us deepen our prayer life and remain active in the sacraments and be open to God's call wherever God may lead you. And bago tayo tapos, Sister Abigail, pwede mo ba kaming i-lead sa isang closing prayer? Sige po.
praise God sa naging bahaginan po at magpasalamat tayo at papurihan natin ang Panginoon para sa isang napakagandang episode ngayong araw na to. Sige po, I invite you to in prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you and we glorify you. You are our Savior, our Redeemer, Panginoon. You're our great provider, our promise keeper. You are the one who called us. Praise you, we glorify you. Lord, salamat sa patuloy na pagpaparamdam ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagtawag mo sa amin upang maging kabahagi ng mission mo. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya ng paglilingkod, Panginoon, higit ang paglilingkod namin sa simbahan. Salamat sa mga ginagawa namin na nakakatulong para mapalapit kami sa iyo. Panginoon, pagtulungan mo kami na mapalalim pa ang aming relasyon sa iyo, mapalalim pa ang aming mga paglilingkod sa iyo. Nawa ay mai-apply namin, makita ng iba sa amin ang mukha mo. Patuloy namin sanang maiparamdam ang pagmamahal mo sa mga tao na nakakasama namin sa araw-araw. Lord, may you be the center of our lives, even in the ordinary things na ginagawa namin in our everyday lives. Tulungan mo rin kami to be a good evangelizers, Panginoon. Nawa ay mas marami pa kaming mahikayat na mga tao at nawa ay patuloy mo kaming maging instrumento para mas marami pang tao ang makilala ka at mapalapit sa iyo. Tulungan mo kami sa aming paglilingkod at sa aming mga ginagawa sa araw-araw. May your Holy Spirit be with us always. In Jesus' name, Amen. Mama Mary, continue to pray for us. As we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayun, maraming salamat Sister Abigail and mga kalakbay. Thank you din sa pagsama sa amin dito sa ating episode ngayong gabi. And mga kalakbay, we invite you na follow our social media accounts ng Live Christ, Share Christ and LCSC on Air. Ayun din. And actually kanina pala nagkaroon ng Live Pure Conference sa Ateneo de Manila, doon sa kanilang Blue Eagles Gym. Yan, kanina yan. Masaya yon. Masaya yung Live Pure Conference na yon. Para sa mga kabataan din yon. Ayun. And again, if this episode has inspired you, please share it and join us in our mission and partner with us with LCSC in bringing information to your parish, school, and diocese. Ayun. And also support the Make Jesus Known campaign para ating matulungan at masustain ang missionary work ng LCSC Mission. Yun, mga kalakbay, ito ulit si Brother Dennis, dito po sa LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Magandang gabi po.